Mark, hindi kumpleto ang pag-uusap na ito kung hindi natin pag-uusapan ang ilang mga bagay na iyong pinagdaanan in the past months. Hindi dahil sa gusto nating kalkalin, Yes. pero I'm always surprised by the reaction of some people when they say, nalampasan ni Mark, kaya ko. February of this year, you posted a video. Yes, the boy. Napanood ko yun eh. Nasa balkonahe ka, and then may problema, umiiyak ka, naninigarilyo ka. Alam ko sinabi mo in an explanation na may personal ka lamang problema, but Yes, you never got the chance actually to explain what it was. But I want to go into the speculations. Dahil ngayon, iba na ang mundo. Hindi katulad nung nag-uumpisa ka pa lamang sa showbiz. Ngayon, everybody has an opinion about you, about me. Toxic. Toxic, di ba? Everybody has an opinion about anything that you do. Nabago na Apo. ang landscape. Nabago na ang tao. Yes. Sadly, or I don't know how people look at it. Very bad. May mga nagsasabi na, okay, ano bang ibig sabihin ng video na yon? May kinalaman ba ito sa problema sa pera? Can you Okay, Tito can you Boy, explain that? so wala siyang connection with money, with work, okay? So it's a personal issue na kailangan ko siyang gawin, or kailangan ko siya i-post just to vent out. Kasi syempre, I have depression because of, di ba, yung paulit-ulit naman po ako. So kailangan ko siyang ilabas. Again, my explanation is, hindi ko siya nilabas just to get sympathy from people. Never naman ako nagpo-post ng mga ganyan talaga dito, boy. I don't really post things like that. But recently, wala ako nakakausap na talagang yung problema ako, ganun. Kasi nga, busy ako with work, busy ako to maghanap ng trabaho, busy ako sa family. So, nung nangyari to, nagkaroon kami ng away ni Mrs. So, meron kaming ugali na para hindi na lumaki yung away, alis na ako ng bahay. Para syempre, hindi kayo magbungangaan, hindi yung mga bata, syempre, kawawa naman. Dahil hawak ko yung oras ko, like, sa trabaho ko, so mas marami akong oras sa mga anak ko, like kay Corky, then kay Miha. So, yun yung time na parang maliligo na ako to get out of the house. Eh, dyan sa CR na yan, nag-flashback lang sa akin na diyan ko pinapaliguan yung panganay ko every day. And then, bilang yung mukha nung bunso ko na pag nakikita ko dumarating sa bahay, yung ngiti niya na sa akin niya lang ginagawa. Based din sa lola at sa asawa ko na, iba yung ngiti sa'yo ni Mia. Being a dad, na alam kong mahihiwalay ako sa kanila for, hindi ko alam kung ilang days, ilang weeks. Nag-breakdown ako, Tito Boy. Yun yung reason kung ba't ako umiiyak. Na, kumbaga parang, dapat ba hindi ako malis ng bahay para hindi ko sila ma-miss? Pero, paano yung issue namin dalawa ng asawa ko na, pag di ako malis dito, bangayan. Na ayoko na lang ganong stress sa buhay. Kumbaga, stress na nga ako minsan na pagka sa trabaho, di ba? Stress ka na sa mga nangyayari sa mundo. So, ayaw mo nang magkaroon pa ng ganung kasing issue sa bahay niyo. Naiintindihan ko yun. Diba? So, wala. So, nag-breakdown ako, then pinost ko yung video. Sabi pa nga ni Nicole, sabi niya, why do you need to post that? Parang, do you want sympathy from people? So, I don't really want to get sympathy from people, sabi ko. Kilala mo ako, sabi ko. Tagal ko na sa industriya, hindi ako humingi ng ganyan sa tao. Kailangan ko lang mag-vent out para hindi ako ma-lost, hindi ako sumabog, na parang, di ba? And then, syempre, nagulat ako na may mga friends ko from showbiz, nag-comment, ganyan, they're concerned na sa nangyari. And I'm very thankful for them, and di ko na kasi na-reply na actually, kasi syempre, nung time na yun, sobrang dami nangyayari. And then, the people, ayan na, gumawa na naman kanya-kanyang kwento. Yung unan, parang nire-repost pa lang nila na may problema. Then, may nakita na ako, kinonect na yung nang scene na yan, na umiyak ako, dun sa mga issues ko way back na parang wala akong trabaho, Tito Boy. Na, kaya ulit ako nag-post ng another, pero caption na lang, parang nagsulat na lang ako ng caption na medyo may bad word pa nga. Kasi, naging dating sa mga kapwa ko, artista, nagbebeg ako for work, or parang wala akong pera, wala akong trabaho, parang ganun. Kahit sila direct ko sa kabila, parang pinapahanap na ako para bila ako ng trabaho. So, parang, mali yung naging dating sa tao, sa mga factors ko. Parang, napapahiya ako sa kanila na parang, nagano ba ako? Parang naghanap ba ako ng trabaho? Hindi naman ako naghanap ng trabaho eh. I have worked, Tito Boy, nung time na yun. And until now, so I have
yung sa mga tapings, out of town shows, rackets. Kasi masipag ako maghanap ng trabaho, Tito Boy. Tama. So it had nothing to do with Yes, work. yes. So, yun Nag-vent ka lamang. Nagkataon lang na nung nabasa ko yung mga comment ng ibang tao, yung mga ginagawa ng ibang tao, habang ginagawa ko yung caption, mainit na rin yung ulo ko. Kaya may mga sinabi na ako ng bad words. Parang wala kayong right to say things na hindi nyo naman alam yung backstory. Okay. So iba naman ko-comment, personal pala, ba't mo pa post? Social media ko yan eh. Pero naman pakialam nyo, di ba? Pero hindi rin dahil social media, dahil nag-post ako, pwede kayo mag-caption. Di ba? Ang hilig kasi nila, yung mga tao kasi ngayon, mahilig silang manghimasok sa buhay ng may buhay. Okay. Na wala naman silang karapatan. Ang leksyon na natutunan mo dito? Huwag patulan yung mga... Kasi pumatol na naman ako sa Pumatol ka sa pumatol na naman ako sa mga comments, tao. sa Comment. bashers. Ano na ako ito ba? Yun yung sabi ko, isa yung mga ginawa sa akin ng industriyang to. Yung wala na akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Okay. Hindi yung parang bato ako or what, or hindi ako naapektuhan. Pero kung may makikita ko opinion from random na tao na hindi ko naman kilala, ito ba, bakit naman ako magpapapekto dun? Saan ka naapektuhan? Pag kilala mo ang nag-comment? Pag kilala ko or malapit sa puso ko. Okay. Pero honestly, Tito Boy, parang well, from bukod kay Manay, siya, wala naman pong wala pa naman nagsasabi sa akin ng medyo masakit na salita ulit na personal. Okay.